guys, ala, ang pangit ko pala. Shit. Dito ako ngayon sa condo. Haba ng pintahan ko, tapos wala akong makeup, wala akong sunscreen, kaya ang pangit ko ngayon! Wala tayong magagawa, kita yun eh. Naka-PE pa ako. Hi guys! Welcome back! Ngayon kasi, gusto kong mag-makeup. Kasi ate, kagabi, yung isang gabi din, hindi siya relapse ko. Nag-reminisce. Relapse yung kagabi. Muntik na mag-relapse kagabi. Tapos, tapos ng gawin yun, hindi nag-rant ako sa Twitter. Ang dami nun. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi diba gumawa ko ng weekly vlog. Hindi ko masyado na-videohan yung sarili ko kasi wala akong gana as in. Hindi siya relapse or but may something off akong na-feel nung araw na yon at hindi ko ma-explain kung ano yun. So, hindi ko alam kung paano ko i-share sa inyo. Pero one thing I realized about sa energy na ganon, okay lang na ilabas mo siya. Kasi ate, nung time na yun, para akong nagbebenta dito. Kissing out, kasi ng mga oras na yun, parang, parang, ang tawag sa ganun, hindi ko maano yung term, like, masama yung pakiramdam ko, pero hindi ko siya mailabas. Ayoko siyang ilabas. Kasi parang feeling ko magkakaroon ng gulo. Like, nilabas ko siya. Hindi ko siya ma-explain. Like, inaano ko siya, parang binabaliwala. Ayun, binabaliwala ko siya, yung feeling na ganun. Like, hindi ako makapag-mourn or makapag-grieve ng maayos. Kasi, parang, ini-invalidate ko yung feelings ko. At, yun yung isa kong na-realize nung mga time na yun na hindi okay na i-invalidate or baliwalain mo yung emotions mo. Kasi, I believe, small things matters pa rin. Kahit yung mga bagay na akala mo, maliliit na bagay lang, pero nababother ka. Nagmamatter pa rin yan kasi, syempre feeling mo yan. Kung nasaktan ka, edi nasaktan ka. Iba-iba naman yung sensitivity level ng tao. Ayun lang naman yung naano ko. And sobrang hirap niya as in. Kaya hindi ko ma-judge mga taong mahal tayong ex nila. Kasi malay nyo, sa kanila lang, sa ex lang nila na feel yung genuine connection sa mga tao. At feeling niya, hindi na siya makakahanap ng iba. Kasi nga, siya lang yung isang taong nakafeel. Yung ex niya lang isang taong nakapagpa-feel sa kanya ng gano'n. At parang ayoko i-judge yung gano'n. Ayoko sabihin ng tanga, ng, alam niyo yun, like yung negative words. I choose to understand pa rin na yung mga taong gano'n yung na-experience sa ex nila. Hindi siya dahil siguro trauma bonded sila. Pero dahil may connection silang hindi natin alam. Parang may na-feel siyang connection or may na-feel siyang something sa tao na yun. So, parang ako, na kaibigan or na pinag-openan, ayoko i-judge na ano yan. Besides, kwento niya yun. So, you don't have the rights to judge
Kasi gusto niya lang naman mag-open din sa inyo. Kaya, mas better kung intindihin niyo na lang yung friend niyo. Ganun lang yun. Though, nakakapagod talaga na isave yung mga ganun tao. Pero, wala na tayong choice kasi pinasok nila yung relasyon na yun. Pinasok nila yung daan na yun. So, ang kaya na lang natin gawin, tulungan sila na makaget over. Hindi i-judge sila kasi wala, paano ba to? Kaya sobrang hirap na trauma bonded ka sa ex mo or sa kung sino man. Though it was not easy to move forward, lalo na kapag yung taong gustong-gusto mong makasama sa future is wala na. Alam naman ng lahat na may mamimit pa namang ibang tao. Pero mahirap kasi i-explain yung ganung feeling. So, hindi natin sila ma-judge na ganun yung na-feel nila sa tao. Gusto nila ng ganun, okay. Bigyan niyo na lang ng advice kung paano siya nakaka-get over. Hey! Kaya nga, diba, sabi ko sa inyo ng unang vlog ko, sa first vlog ko, ang purpose ng paggawa ko ng neto, para makita ko yung mga dating ako. Sa future, gusto ko mapanood yung mga thoughts ko ng past na ngayon. Gets niya ba? Like, gusto kong makita or i-judge yung sarili ko sa future. So, kaya mag-makeup therapy tayo for today. Kapag emotionally detached na kayo sa tao, hindi na siya nagsistand out sa eyes niya. As in, hey! Alam niyo, mas mahirap sa akin. I don't hold grudges. If they did me wrong or whatever, I still choose to, make amends or makipagpayos. Eh, hindi na ako galit. Ganun lang. It's not your fault that they hover. No. I love it. Wala na ako. Dalawa na lang. Kaya ang plano ko talaga, after this 2024, huwag na natin isang hindi naman halata. Nagpo-tiktok lang naman ako. After 2023, 2024, mag-focus na talaga ako sa sarili ko. Ang OA. Sabi ko sa inyo, huwag yung iba-battle up after breakup ng relationship. Huwag yung ibaliwala yung sakit na yan. Kasi sa pag-feel mo yan, nahihirapan ko sa pag-feel mo. Hayaan mo mag-mourn, mag-grieve, umiyak, huwag kumain. Bigyan mo ng time ng sarili mong damdamin yung sakit. Kung gusto mong huwag kumain ng isang linggo, edi okay. Pero dapat i-promise mo sa sarili mo na after 1 week, after 1 month, aayusin mo na. To be honest, sobrang hirap din talaga niyan. Though hindi ko naman na-experience ang heartbreak or hindi ko naman na-experience yung ganyang sakit na as in pero alam niyo, huwag niyang i-invalidate yung feelings niya na kung mag-asawa nga, ganyan. No. Bilang kapal pa. Pero may naramdaman ko yung sakit. Yung pagsira ng pamilya niyo. Kaya mag-mourn kayo. Kasi nagpo-form yan ng bitterness sa sarili niyo. Kapag hindi ang maramdaman niyo yung sakit or whatever. Ganun yun natin ito. Oh my God! I love it! Tagarin natin. One thing I also realized na kaya hindi siguro nag-work yung relationship na yun or yung friendship or kung ano man yun. Kasi may ibibigay na mas better yung deliver sa inyo. Mas
yung sila yung ibibigay sa inyo. Kung saan man ganun nyo, mas ibibigay or ipa-provide silang mas maganda sa inyo. Hindi dahil nawala sila. Tapos na yun din. Hindi natin na sobrang hirap na, pero hindi natatapos ang mundo sa isang tao, ate. Maraming paraan, maraming tao pa tayong mamingit. Pero ayun nga, sabi ko nga sa inyo. Let yourself grieve pa. Hindi ko nga alam kung may nakakakita sa akin dito. Pero sana wala. Belo. Try ko kasi yung dark feminine Bells. What if sagutin ko na lang yung mga tanong sa inyo dito? Wait lang. Para tingnan natin. Nanda-download ko eh. Yung mga nasagot ko na sa Facebook or sa IG, sasagutin na ulit natin ngayon kasi hindi ko pa naman kilala. Ang gulo naman ng ano ko. Tanggalin na natin. Tingnan natin kung gaano siya. Eh! Bal. Hindi lang ako marunong talaga maglagay. At kulang ang ano natin, curly. But it's not bad. That's good news. Hala, yung itatanong. Hanapin natin yung magandang tanong. Ito, your celeb crush. Sabagyan ko yung top 3. Yung top 3 ko, si Ryan. Yung sa hindi ko maalala yung mga name nila kasi nakalimutan ko na. Ryan Kineme. Barbie, yung si Ken. I'm just Ken. Ayun, top 3 ko yun. Top 2 ko, yung Louis, yung sa Enola Holmes. Tapos, top 1 ko, wait lang. Hindi ko alam natin. Hindi ko kilala sarili ko. Yung sa Enhypen, si Hisong ba yun? Hisong Jane, parang Hisong, si Hisong ate. Si Hisong. Ang pogi kasi nila, like, si Ryan Kineme. Gusto ko yung niya. Gusto ko yung face niya. Lalo na kapag, siya. Yung naka-contact. Nakita niyo ba siyang naka-contact ng brown? Kasi diba, blue ata yung eyes niya. Color blue ata yung eyes niya. Or green ba yun? Yung sa The Notebook. I mean, hindi ko pa siya napapanood. Hindi ko pa napapanood yung The Notebook. Pero nakikita ko yung mga edit. How's your love life? Okay naman siya, actually. I mean, wala akong love life as of now. Kasi nga, nasa healing stage tayo sa mga unhealed trauma natin sa buhay, sa friendship, sa crushes. Ganon. Kailangan natin mag-heal muna. So, okay naman. Single. At ayokong manligaw muna or crush lang muna ako ngayon. At happy naman ako. Pero hindi ko siya masasabing happy ako buong buhay or
Kasi may times nga na nag-reminisce ako, nag-breakdown. At yung pag-reminisce at pag-relapse ko, naabot siya ng months. Buti na lang talaga, hindi na talaga yung pag-relapse ko kagabi. Alam niyo ba, ang ganda ng damit na dinala ko. All my life. Actually, ano pa na ako sa dito? Kasi okay naman siya. Okay naman yung buhay. Okay naman yung buhay ko. Pero, ay! Nakita niyo ba? Pero hindi totally maganda. Pero, okay yung buhay ko maganda. Pero, like, worth it na mabuhay para sa akin. Hindi ka tulad ng dati na puro puro overthink. Masaya ng buhay ko ngayon. Oo, masaya na. Kasi, I mean, masaya naman dati, pero iba yung level ngayon. Lalo na nung, dumi. Lalo na nung mas nakilala ko rin yung mga friends ko, college friends. Kasi, nung nakilala ko sila, kilala ko ng sobra yung mga kaibigan ko. Pero nakita niya yung weekly vlog ko na pumunta kami kala CJ. Tapos nakilala ko sila ng sobra nun kasi nag-heart talk na kami. Or sobrang wholesome ng moment nun. So, masasabi kong masaya yung buhay ko ngayon kasi okay kami ng dad ko. Okay kami ng mom ko. Masaya kami ni nanay at tatay. Masaya ako sa friends ko. At, grateful ako. Though may times naman na malungkot, pero masasabi kong masaya yung life ko kasi hindi naman nagde-define yung isang lungkot na pangyayari. Hindi naman yun like isang inconvenience na nangyari. Ibig sabihin nun, depressed na ako or fucked up na yung life ko. Hindi ibig sabihin na magsasuffer na ako buong buhay. May mga times talaga na magiging malungkot tayo sa buhay or may mga times na parang 2 days, 3 days, 3 weeks. 1 week or 3 weeks, 3 weeks. Ganyan tayong malungkot. Pero, hindi ibig sabihin nun, buong buhay na tayong malungkot. Kasi may mga days pa rin at may mga months pa rin tayo na magiging masaya tayo. Ang sabi ko, masaya ako ngayon. Kahit kahapon na itong isang araw lang naman ako binibimaki. At hindi yun ibig sabihin na babalik na ako sa yung alam niyo yun sa dating range gano'n. Mr. Range. Ano ba? What's the stupidest thing? Akala ko kapag gumagawa ng baby, mabubuo sa kiss. As in, grade 7, doon ko lang nalaman na may nangyayari. May intercourse na nangyayari. Grade 7, grade 8. Hindi kasi talaga ako nakikinig sa science kasi ayoko ng science. Puro nag-psych. Ayun lang naman. Yun yung pinaka stupidest. Wow, stupidest. Gusto ko naman yung malungkot. Ito pala nito. Ito ginagamit. Do something, babe. Say something. Lose something, babe. So, pag hindi ito perfect.
Ay, 21 pala. She's just like candy. Biggest insecurity. Chest ko. Hindi ko alam, pero kasi dati, like, pinagtitripan ako ng, basta pinagtitripan ako, ayoko name drop or, like, basta, dati, pinagtitripan ako about sa chest ko, ganyan, shadow open yung ibang tao na body shame yung nangyari ganyan. So, parang, yung time na yun, doon nag-start yung insecurities ko. Ganyan. Tapos, ang top 1 insecurity ko talaga, ipin. Pero, dahil, ang dami nagsasabi sa akin na gusto nila yung smile ko, ganyan. Kaya, I smile very often na rin. So, hindi ko na siya siguro top 2 ko na yung smile ko na lang ngayon kasi yung may mga nagsasabi pa rin na hindi pa ganda yung smile ko, ganyan. Mas marami na ako naririnig about sa kagandahan nga ng smile ko, mga compliments. Pero pagdating sa chest, ayan talaga. Chest siguro ang isang top 3 ko yun. Tapos ang top 1 ko ang chest, top 2 ko ang smile, and top 3 ko skin color. Kasi lagi nila akong sinasabihin na basta may ang pangit i-open ng ganun. Kaya hindi pa ako ready. Pero ayun yung top 1 chest, top 2 smile, top 3 skin color, and top 4 body. So, maganda naman yung body ko siguro, pero may times na may nagsabi kasi may nag-comment kasi about sa body ko dati, so nag-ukit or whatever. Next, anong sunod na tanong natin? Biggest red flags in life. Wait, marami ako. Wait lang, nawawala yung pang-glow ko. Ayun pala. Biggest red flag. Emotionally unaware. Kasi, nakaka-drain. Like, ikaw pa yung magtuturo ng gusto mong like, parang tuturuan mo pa yung lalaki na ganito yung ganyan. Like, gets you ba yung point ko? Like, lalo na pag emotionally or tungkol sa mental health, kailangan mo pang turuan para paano ka ganyan. Like, parang nakaka-drain yun. Parang, kapag nag-break kayo, hindi naman sa binibigyan ko kayo ng parang kapag nag-break kayo, like, gumagawa ka ng maayos na lalaki para sa susunod na mamahalin mo. Which is, dapat ikaw yung minamahal ng ganon. Kasi deserve mo ng ganon love. Ayun yung isa sa red flag sa kayo ko. Emotionally unaware at may borderline narcissist, tapos kasi ang narcissist, they tend to be manipulative at parang mostly sa mga lalaki ngayon may mga alpha male complex or like yung iba, kung hindi sad boy yung nakikilala ko, mga narcissist naman yung nila, kaya parang ayun.
Kasi ang mga narcissist, hindi nila ina-admit yung mali nila. So, ingat-ingat. Ayun ko, nakausap niyo yung alpha male. Tapakan ni ego. Charot. Ayun, isa sa red flag na ayaw ko. Alpha male complex or narcissist. Magkaiba din kasi ang alpha male at narcissist. Ang narcissist manipulative eh. They tend to be manipulative. Ang alpha male minsan hindi ko alam, hindi ako masyado open sa alpha male, so correct me if I'm wrong na lang. Basta ang alam ko sa pagdating sa narcissist, they tend to manipulate. Don't date broke guys kasi bata pa, pero mag-date kayo ng provider mindset. Basta ayun. Tatapusin ko lang to, tapos mag-bihis ako, tapos mag-tiktok na ako. Bye guys, I love you so much.